teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, na kataas-taasan. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, na kataas-taasan. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon.
Magandang umaga po at muli welcome to another episode of Awit ng Pag-ibig. At naku, ang kasama mo ho natin ngayon ay mga imported. Hindi naman mga foreigner pero malayo-layo. Kaya ho kami excited na sa episode na ito kasi isang buong pamilya po ang ating kasama ngayon. All the way from Baguio, ang Lailo family. At mamaya pakikilala nila ang bawat isa. Pero bago tayo dumako dyan, simulan natin ang ating programa ng isang maikling panalangin. So tayo manalangin. Ama, maraming salamat sa patuloy na pagtataguyod mo ng gawaing ito na ikaw ang nagsimula at ikaw rin ang patuloy na magtataguyod hanggang sa huli. Salamat po, muli samahan nyo kami, ang kaluwalhatian mo, ang kagandahang loob mo, ang iyong habag ang siyang mamutawi sa labi ng bawat isa at patuloy kang mapurihan sa iyong kaluwalhatian. To God be the glory. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen! Ayan, sabi ko nga, naku, excited ako. At hindi naman naiiba ang pamilyang ito, no? The family from Baguio City. So, para mas personalized, tatawagin ko ang bawat isa, pakilala ang sarili, at pwede namang bumati. Pwedeng batiin ang buong barangay, no? Kung gusto niyo. So, umpisahan natin sa tatay. Brother. Yes. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Compi family. Ang pangalan, baka makalimutan. Yes. Ako nga pala po si Brother Bong Lailo. Actually, tubong Batangas talaga ako. Okay. At yun, nagawi lang talaga sa Baguio. Kaya binabati ko ang ating kapatiran dyan sa Baguio, ang Baguio Outreach. Thank you, Lord. At nandito po kami. Yan. Thank you, Lord. Tatawagan natin ang Miss Universe ni Brother Bong. Ayan. Good morning, Jesus. At magandang umaga po sa Comfy Family North, East, South, West. Ayan. Okay. At saka yung ating mga kapatiran all over the world. Ayan. Thank you, Lord po kami nandito. Ako po, Sister Fritzy from Baguio, pero originally from Quezon City. At doon na nga po kami nakatira sa Baguio. Ayan. Sa aking anak na wala po dito, si Ate Chloe at saka si Ate Colleen, mga kapatiran natin sa Baguio, sa Bulacnin, ayan, sa lahat po ng Comfy family. Magandang araw po sa ating lahat. Amen. Tawagin natin yung pangalawang Miss Universe naman na nandito. Lahat sila Miss Universe, pasensya sila, wala sila. So, yung ating Miss Universe. Sige anak, ikaw naman. Good morning po. Ako po si Christine Lailo po, bunsong anak ni Sister Fritz and Brother Bong po. Hello po kay Lawinka Percy. Ano ra? Mga pusa po namin. Okay. Pusa yung sorry naman. Okay. Sister, we call her Tintin. Tintin. Si Ate Ayan, Tintin. para mas brother. Ako naman po, ako yung nagbabasa. Sherry. Ako po, hello po. Good morning, Jesus po. Good morning po sa lahat ng manonood. Ako po si Brother Matt. Anak po ni Sister Fritz at ni Brother Bong. Gusto kong batiin sila Ate Colleen, sila at si Chloe, tsaka sila Brother Gian, si Sister Bless, and yung mga ka-CSM ko na nanonood. Good morning po. Ayan. Maraming salamat. The family has been with the church for how long? Magna 19 years. Ang Wow. palatandaan namin ay si Chloe kasi nung pinanganak siya, doon po nag-start yung prayer meeting opened by Minister Celso. Which is 2000... Talaga? 2005. So Opo. for 19 years, marami nang nangyari. Yes, No? opo. So we'd like to start the ball rolling by asking, siguro tanong ko muna si Brother Bong. How was the journey ever since? Wag mo ikwento Bong, ano ha? Joke. More or less, how was the spiritual journey? Siguro, siyempre, ikaw yung head of the family, so lagi kang involved dun sa... How would you Amen. describe the journey of the family? Okay po. Dear Ate Charo. Yeah, thank you, Lord po. Actually, medyo, yun nga po, talaga namang
napakabuti ng Panginoon sa ginawa niya sa buhay ko. Yun nga sa kinanta natin kanina, talagang kahanga-hanga. Kasi simula simula nung binata ako na talagang wala kay Lord, hindi pa nakakilala hanggang sa yun nga magkaroon ng asawa. So medyo challenging ang pagiging yung pag-start namin kasi walang guidelines eh. Wala pa kasi magandang kayo nun kay direction. Lord, no? Kumbaga, wala pa yung na born again kayo, hindi pa. Opo, Okay. hindi pa ganun kalalim talaga na which is 'di ba, ganun po kahirap pag katulad namin pinagsama kami ni Sister Fritz na magkaiba talaga ang kinalakihan. So, kung tutuusin, sabi nga nila, compatible kayo. So, magkakatuluyan kayo at saka magkakaigi kayo, kumbaga. Pero hindi po eh. Kumbaga, magkaiba talaga. Kaya naman sa awa at grasya ng Diyos, yun nga, sa gabay niya, yun sa ating gawain, sa mga guidelines, sa mga pagtuturo na natatanggap natin, nagkakaroon tayo ng wisdom na yun nga galing kay Lord kung paano maging isang tunay na padre de pamilya. Yan, isang pagiging haligi ng tahanan ika nga. Kasi si Mrs. po, si Sister Fritz, ito ilaw ng tahanan. Kundi lang pala ilaw ng tahanan. Speaker din siya ng tahanan. Oo. So, mamaya malalaman niyo po kung bakit siya speaker. Okay. Hindi yung speaker na talak lang ng talak, kundi may sense naman. may sense. At saka yun nga po, yung buhay namin, talaga naman pag siya ang nagsalita, kumbaga pag naikwento niya, is talagang kumbaga detalyado. Official proclamation na yung pagsasalita. So, yun po yung journey ko bilang isang padre de pamilya na tipong nung una walang direksyon, walang kung malinaw na direksyon kung paano, pero dahil nga nagkaroon ng magandang gabay dito sa pagpapatuloy sa ating Compi Church, nagkakaroon naman po ng kalinawan. Patuloy pong binabago, hindi pa rin naman po ganun kaayos, pero yun nga po, talaga namang makikita mo ang grasya ng Diyos kung paano kumikilos ang Lord sa buhay ko bilang isang padre de pamilya, bilang may asawa, kasi nga po, hindi rin mapakadali na kami po ipinagsama na magkaiba ng kinalakihan. Obviously, gano'n naman usually. No? Actually, yung differences is not meant for you to compete, but to complement. But it takes time sometimes to realize that. No? Isang tanong lang, no, bilang tatay, what was the most valuable lesson bilang head of the family, bilang ikaw ang puno ng pamilya? Ano yung most valuable lesson na natutunan mo bilang head ng pamilyang Lilo sa journey ninyo? Yes, unang-una po siguro yung as a head of the family kasi medyo mahirap kapag hindi natin tanggap or parang hindi natin ma-absorb na isa na tayong padre de pamilya. So, yun po yung isang napakagandang So, nagkaroon ka ng major adjustment from being single to being Yes, kasi po married man. talaga nung binata ako, barkada, kumbaga yun ang parang doon ang focus. Pero syempre, nung nagkaroon na po ng pamilya, pinarealize naman sa akin ni Lord na... How difficult was it to change? Yun naman po ang hindi naman po kahirapan kasi unang-una, ito nga po, si Sister Wife, since siya ang nauna talaga sa, naging talaga, malalim sa gawain. So, nagabayan niya naman po ako, kumbaga yun, kung halimbawa, may mga hindi nararapat, pinapaalalahanan naman niya po ako doon. So, kaya yung adjustment, hindi po siya ganun kabigla na kahirap. Pero yun nga po, kumbaga, nadun yung realization na, oo nga naman, kumbaga, pinapaano rin naman sa akin ni Lord na, eto ang mas maging maganda. Kumbaga, yun isa pa yung, kumbaga, tinanggap ko na or inaccept ko na yung challenge. Ika nga, as a father, as a husband, na there's a lot of challenges na may experience bilang mag-asawa at bilang isang tatay. So, yun nga, ika nga,
challenge accepted. Okay. So, maganda doon siguro is dahil eventually you became a Christian. So, yung difficulty, hindi ganun kahirap kasi you were continuously being fed with the Word of God. At isang may secret weapon, no? Itong nasa tabi ko. Totoo naman yun, no? sa mga, sabi nga, ewan ko, no? It's a worldly, term, pero actually it's nagkakatotoo na behind the success or failure, no, may failure din or failure of a man is a woman, no. Kaya nga ang maganda is hindi ka nag-iisa dun sa struggle mo. That's why you came to. How much do you love your wife now than 19 years ago? Pagkatotoo ka. Mas lalo pong talagang lumalim mga pagmamahal. Bakit? Ang daling sabihin niya, bakit? Alam niyo po yung kumbaga, 'di ba? Pag yung katulad ng sinabi ko na challenge accepted, parang alam mo 'yon na every time na may mangyayari sa buhay namin, syempre alam namin nakasama namin ng Lord. Kumbaga yung mga moments na 'yon, nagiging nagiging kalakasan. Nagiging kumbaga parang hindi na siya para maging burden na ano ba naman yan, bakit nangyayari to? Kasi magkasama kayo. Oo, kasi. Siya ang burden. Salvatore. Okay, go. Kasi yun nga po, kumbaga dahil magkasama na kami, na patuloy kaming, nag-aaral din ng salita ng Diyos. At pagka nag-uusap na kami, hindi katulad dati, pa nag-uusap na bangayan talaga. Kumbaga, pag nag-uusap na kami, is may kasamang Word of God na. At saka kung parang yun nga, yung discernment, kumbaga kung paano namin i-work out yung mga bagay-bagay. So through the years that you were going through all these challenges, you realize that you have someone with you who would always be there, no? Kaya, totoo naman yan sa amin na parang hindi ako pinagtiyagaan ito. Parang gano'n, di ba? So, marami pa rin mali, right? Marami pa rin siyang shortcomings. Tao tayo, let's accept that. How do you see this now? Pag nagkamali siya or hindi kayo nagkakasando, paano attitude mo? Siyempre, isang din naman, magre-react ka na, sinabi nung mali. Parang naman yun. Pero now, paano mo siya tinitignan? Sabi mo, mahal mo siya. So, paano mo tinitignan isang mahal mo, and yet, may mali? Kasi nakikita naman namin na how you band together, o may mga t-shirt niyo, kayo meron, ako wala, Hindi, sabihin, just kidding. You came to that point that you really identified yourself as a family. So again, the question, mahal ko siya, may mga mali pa rin, papaano mo siya tinitignan? Ano perspective mo to? Unang-una siguro po, Tatay Ernie, ako sa sarili ko kasi, tanggap ko rin na, yun nga, syempre, nagkakamali din naman ako. Mm-hmm. So, what more pa yung, kumbaga, yung mga anak ko, syempre, yung misis ko. Mm-hmm. So, may mga chances din talaga na magkamali. So, yun yung lagi kong mindset na even ako pwede ako magkamali vulnerable ako na, yun nga, na magkamali din. Mm-hmm. So, pagka ganun, hindi ganun ka, yung level kaagad na, parang yung galit na galit ka pag nagkamali. Kumbaga parang withhold siya nung oo nga naman, ako din naman may pwedeng magkamali din ako ng ganyan. So, mas po ako na parang prepare na ako na although siguro minsan pagka sinabayan ng pagod, pero awat gasa ng Diyos po na kumbaga na ko pa rin, sinusustain pa rin pa ako ni Lord when it comes to patience. Meron kaming ngayon tayo, meron siyang bagong laging sinasabi. Kapag nagkakamali or may issue, lagi niya sinasabi, pag si Lord ang nasa sapatos mo, parang ganon, ano ang magiging responde, Lord? So ganon siya. Okay. Kung matigas ang ulo ko or masama yung ugali ko, parang pag si Lord ang nakakita ng ganyang ginagawa mo, ano kaya magiging responde, Lord? So, yun yung... Mabuti na lang si Lord. That's what we call empathy, no? You put yourself in the shoes of the other person. At napakaganda nun. Kasi in a sense, what Bong is saying is, ina-identify ko yung sarili ko sa kanya. Hindi ko sinasabing mas tama ako, mas magaling ako. Kasi
tao kami pareho. There's that, sabi nga, error prone, di ba, sin prone. And yet you go beyond that. No? You see beyond, kung si Lord, ganun din si Lord. Kasi imagine kung di ganun si Lord sa atin, ubus tayo lahat, no? So, andun yung, okay, but isang nakikita ko sa inyo is, you always look at the possibilities. Okay, may mali ngayon, may ganito. Pero hindi matatapos to dito eh. Kaya sa'yo, siguro, lahat naman tayo nagkakaroon ng inis. But you come to a point na, teka, meron pang mas maganda dito, although may ganitong pangyayari. So you go beyond that situation. Ang tawag dyan, hope. May pag-asa ka pa. That's the same case with our kids. The same thing, di ba? Na, okay, nagkamali. Sige, let's move on. Okay, patawarin. Okay, ang ganda. So, sabi mo nga, nagpapatuloy yung journey. No? Okay. So, tanong natin yung speaker. So, hopefully, hindi tayo umabot ng how did you see your role before and now? Maganda yung tignan yung may intriga doon. Sino ka noon as nakita mo sarili mo as the wife? Sino ka ngayon na na-realize mo as a Christian wife? Actually, naman tayo, di ba? Parang 19 years na kami sa ganitong gawain. Tapos parang ilang years na akong Christian. Parang 20, more than mga 24 years, ganun. Pero nakakatuwa si Lord kasi nandun talaga yung improvement. Dati ang kamay ko magaan ang kamay ko. Magaan ba? Mabigat? Magaan. Ay, mabigat. Sorry. Mabigat nga pa. Sorry. Pag konting, ito yung mga bata, konting pagkakamali, hampas dito, hampas doon. Kasi ganun din ako napalaki. Parang tipong ganun. Kristiyano na ako noon. Nakakahiya mang aminin. Pero yun yung isa sa mga binago ni Lord. Si Bong kasi, by nature, di ba yung mga teachings natin sa Good Morning Jesus, na by nature is mabait. Mabait to Kaya nga pinakasalan ako. Bakit may sarcasm? Okay. Hindi, mabait talaga siya na mahaba ang pasensya. Pero salamat sa Diyos, kasi pag may Lord, lalong hindi lang 10 times, di ba, yung multiplication noon. Sa lahat ng areas yun ng buhay So, mas mapasensya siya. So, ako, matagal yung adjustment niya sa akin kasi nga lumaki ako na strong-willed, makikipagdebate ako sa'yo kahit na tama o mali. Oo, basta pag alam kong tama ako. Parang ganun. Okay. Tapos di ba sinabi niya na may word of God. Actually, nakakahiyaman talagang aminin. Pero nung mga early days namin ng marriage, ako na yung binabato ko siya ng Bible verse, pero may galit. Love your wife. Literally, Bible? Hindi naman. Ay, okay. Nililinaw lang ho natin, baka mamaya nasa violente na tayo. Okay, sige. Yung gano'n na sasabihin niya, submit to your husband, gano'n. Gano'n kami mag-away dati. biblical. Pero, Kristiyano na, pero nakakahiya, di po ba? Akala ko hindi totoo. Yan, totoo pala. Okay. Gano'n sasabihin niya sa akin, kasi ako may problem ako in submitting, kasi nga, I was raised na single mom yung nanay ko, hindi ko kilala yung tatay ko. So ako, iniwan nga niya ako for almost 4 years Kaya ko to. Nung bago-bago nga namin kasal na kami, maghiwalay muna tayo, ganun ako. Kasi medyo ma-pride ako, di ba? Nakakatakot yung pride na yan. Pero yun, thank you Lord kasi nandoon yung spirito ng Diyos sa atin. Ganun man kami mag-away ng batuhan ng Bible verse. Pero yung may galit, may sabihin niya, submit to your husband. Sabi doon, love your wife. Okay, batuhan nga talaga. Ganun talaga. Pag naiisip ko ngayon, nakakatawa. Pero during those times, nakakahiya, Nakakahiya kay Lord na nagbabatuhan kami. Kristiyano kami, ganun kami mag-away, biblical nga. Pero mali pa rin yung way. Ay, sino na ngayon si ngayon, Ate hindi Fritz? Anong kaibahan? Anong kaibahan? Dati kasi nag-ano ako sa kanya, yun nga, ini-insist ko. Pero ngayon, masabi ko sa kanya ng isang beses, kay Lord na ako, umaapila. Tapos tahimik na ako. Kahit sa mga bata, by God's grace, mga anak, mas maganda nga kung siya yung tanungin nyo kung ano nang binago ko. Pero nakakatuwa kay Lord kasi, yun, hindi na ako, dati mas gusto ko na lagi silang kasama sa honor.
Pero ngayon, ang mas importante na sa akin is yung relationship, yung anak. More than just the honor. Oo, okay yun, na mataas ang grades ng mga anak natin, they're doing good. Pero mas maganda yung naiintindihan natin sila, kamusta sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang buhay, kesa yung, bakit ang baba ng grade mo? Medyo hindi na ako, kung dati nasa 9 na ako, medyo, grabe namang 8. Isa lang. Sabi mo kasi tanungin siya, di sumagot siya. Okay. Totoo ba? Nasa 5. Nasa 5 na. Parang dapat hindi ko na sila tinanong. Okay. So yung ganun po na, grasya po talaga ng Diyos, na kung dati 9, 10 na yung level ng Decibels taas. talaga, no? Ngayon medyo, ilan na mga anak? Umayos kayo. 5 na daw. Tapos Okay. yung, marami namang binago si Lord. Tapos sagutin ko yung kay Bong na Sige, yung sige, tinanong mo sige. siya na Sige. kamusta siya dati. Ito naman ang napansin ko bilang asawa niya. Lumaki talaga kasi siya sa religious. Diba? Sa Kristan Mayor nga eh. Okay. Pero religious, traditions, religious, walang relationship, walang So, transformation. nagkaroon kayo ng clash because of that? In a sense? Nung mga una-una pa po, nung magpapakasal pa lang kami, kasi usong-uso sa Batangas yung mga tapal-tapal, yung mga triangle na papel, tapos nilalagay sa noo. Nung nag-start akong makadinig ng Word of God noon, wag na yan. Mag-pray na lang tayong dalawa. Kasi 2 or 3 gathered in my name. Nasa kalagitnaan natin si Lord. Kesa magpapatapal ka doon, baka kung anong espiritu ang maibigay sa mga anak mo. Parang tipong ganon. So, Because he came from that, no? yes. Oo. Tradition nga po tayo. So, by God's grace, nakita ko po yung changes niya. Yun nga, dati mapasensya na siya. Lalo-lalo na ngayon na sobra-sobra talaga yung pasensya niya. Nagagalit pa rin naman tayo. Kaya pag siyang nagagalit, natatakot ako. Kasi hindi na normal Kasi sa kanya. bihira tayo na magalit siya. Kaya pag nagalit siya, lahat kami Okay. Let's pray. Galit na siya. Meron isang, gusto ko lang bigyan ng din, baka makalimutan ko. One thing that we are hearing right now is, alam nila where they are coming from. Alam mo saan siya nanggagaling. At nire-recognize mo yun. Napakalaking bagay yun for us kasi yung tama ako, mali ka. Kagaya sa'yo, the same thing, no? Hindi ako pinapalo, no? Ginugulpi rin ako, okay? So yun din na natutunan ko kaya minsan sabihin, ba't ka ganyan? And sometimes tatanungin sa sarili mo, ba't ka ganon? Napakaganda sa buhay Kristiyano, naiintindihan mo where you are coming from so you can do some adjustment and realize na, teka, mali pala yung pinanggaling. May mga natutunan akong mali. Ganon din naman, pag na-realize mo yun, you look at the other person at nagiging maganda kasi doon siya nanggaling eh. So I cannot insist na mali ka or pag-aawayan nyo. But you start adjusting, the truth will always be there, no? Pero andun yung hindi mo kailangan magsigawan, hindi mo kailangan mag-anuhan. Kasi nga, naroon yung inyong pangunawa. Pangunawa in a sense na hindi kita buong naintindihan talaga. But since I know where you're coming from, I'll give allowances. I'll give you some space. Yun din tanong ko kay Bong, tatanong ko rin sa'yo. Kung ihahambing mo yung pagmamahal mo kay Bong, wag mo kong bigyan ng 1 to 10, ha? How would you describe, siguro mas magandang tanong, in simple words, how would you say na mas mahal kita ngayon kesa noon? Dapat naman talaga, hindi ba? Paano mo, bakit mas mahal mo siya ngayon kesa noon? Parang nasanay ka na doon sa mga yung mga pagkukulang niya. Ngayon, in spite ng mga parang nga siya hindi na siya I love you because I love you period na ngayon. I Dati, like di ba? Gusto ko yan. Sige, paliwanag mo mabuti yan. Okay, thank you for that beautiful question. Joke lang. Okay. So, before po, di ba, parang doon mo makikita kung medyo nagmamature na yung love. Kasi di ba dati, nung bata-bata ka, papi-papi love, ganon. Mahal kita kasi pinapakitaan mo ko ng maganda. Mahal kita kasi inaasikaso mo ko. Mahal kita kasi mahal mo ko. Pero ngayon,
mahal kita. Regardless kung ano yung ginagawa mo. Kasi paano yun kapag hindi na maganda yung pakikitungo mo sa akin, di hindi na kita mahal. Diba, Tay? Eh ngayon, pagsilbihan mo man ako, pagluto mo ako ng almusal, o ipaglaba mo ako, o masahihin mo ako, Lahat o ba yung hindi. ginagawa niya? Parang may checklist eh. Minasahe ba ako nito? Memorize niya eh. Okay, go ahead. So yung mga ganun, Tay, ngayon, mahal kita, period. Dahil? Wala nang dahilan. Kasi mahal kita. It's a decision. More than just the emotion na, di po ba? Parang ngayon, bakit mo mas mahal si Bong kesa noon? Kasi dati, parang conditional tayo eh. Conditional, transactional. Hindi naman. In a sense, yeah. it's not a loving relationship. It's a transactional relationship, no? Opo. So, transactional. Kapag may ginawa ka sa akin, di ganoon din ako sa'yo. So, pag masama ka sa akin, masama din ako sa'yo. Pero hindi na ngayon. By God's grace po, I love you, period na. Regardless, kung mabait ka sa akin o hindi ka mabait sa akin, mahal kita. Kasi nandun nga po yung grasya ng Diyos. Pag sobrang ramdam mo na pinatawad ka ni Lord, na minahal ka ni Lord, despite of everything, hindi naman ako nakapatay, no? Hindi naman ganun. Pero di ba sabi nga sa Bible, tumingin ka ng masama at may galit sa kapatid mo. Di ba sa New Testament yan, Tay? Para mo na rin siyang pinatay o pinatay mo na rin siya, something like that. So, alam ko na ako ay makasalanan. So, pag sobrang forgiveness and love yung na-experience mo, na binibigay ni Lord, it will, mag-overflow. So, mabibigay mo siya sa mga mahal mo sa buhay. Amen. Totoo yun, no? It's a decision because it's a commitment. Hindi yung magtitiis na lang ako, wala akong magawa, asawa ko to no? Kung di may track record, may journey kayong babalikan galing kami sa square one, wala na kami sa square one. We have moved on. And yun na nga, yun ang minsan kasi sa mag-asawa, bagitin ko lang, minsan, pag ako pinakasalan yan, magbabago yan. Nagbago, naging boksingero, binugbog siya. So minsan kasi mali yung concept na pag nag-asawa, babaguhin ko siya. It took a while, I'm sure, before both of you came to a point na no matter what, mahal ko tong taong ito. Because marami kang nakita. Kaya nga umpisa natin, how was your journey? Ang dami mong nakita sa buhay na yung mismong mga mali ang naging dahilan para masumpungan mo yung katotohanan ng buhay niyo bilang isang pamilya. No? And ano na yan kumbaga, ito na yung, hindi mo sabi, baka, wala na kasi you have both made that commitment. And actually, we see that, no? Hindi kayo best actor, best actress. Nakikita namin kasi kayong dalawa. Nakikita rin namin pag nakaganon si Bong sa'yo, o nahuhuli ko rin si Fritz na minsan, ganon. Pero at the end of the day, sabi ko, hindi ka plastikan It's just being human, it's just being spontaneous, and yet, nandun na yung commitment na, andun yun magdadrama tayong konti, hindi naman drama. But I want them to hear, okay? Siguro si Bong muna. What do you want to tell Fritz right now after those journey? Sabihin mo sa kanya, huwag mo sabihin sa audience, in your simple words, how would you tell how much you have appreciated? Siguro yung mamahalin kita palagi. Naiyak naman ako. No matter what happened, syempre, at the end of the day kumbaga yun lagi na pag-uusapan namin na yung mga anak namin, darating nga araw, may magkakaroon sila ng sariling buhay. Pag dumating yun, kaming dalawa na lang ang matitira. True. And, well, yun nga, yung simula nung, yung pinangako ko nung kinasal kami, na mamahalin ko siya na in richer and in poor. Sige. Tawagin natin yung pastor para... Now, let's ask Sister Fritz. Ikaw naman.
very, sobrang blessed ako, Tay. Na, Sabi mo sa kanya, sabi sa sobrang blessed ako, mahal. I-address mo sa kanya. Sobrang blessed ako, mahal, na ikaw talagang binigay ni Lord. Kahit na medyo parang, love is sweeter the second time around. May ganun ba? Pero yun, kasi nga, yung sa nangyari sa atin, sobrang thank you, Lord, ako na binigay ka sa akin ni Lord, sa patience, sa lahat. Yun nga, yung sa parang fruits of the Holy Spirit nga, nung bati ko sa kanya ng anniversary namin. Yun, ay mamahalin din kita, of course, with the love of the Lord. Tapos, sobrang na-appreciate ko ang effort mo for our family, sa mga bata. Pahabain pa ni Lord ang pasensya mo at saka yung buhay mo. Akala ko naiwan yung buhay. Para makapiling ka pa namin ng sobra-sobrang tagal at makita natin kung paano i-bless ni Lord yung mga anak natin. Thank you, Lord. At saka, I love you so much. Thank you, mahal. Alam nyo, excited talaga sila, especially Fritz, na, and I know, you want to tell the world, this is us. We have mistakes, we came from different backgrounds, but look what God has done to us right now. And it's good for the kids to hear that. It's good for the kids to know hindi naman natin ginagawa yan sa bahay, di ba na normally, but sometimes we see the mali. But at the end of the day, pag narinig mo ang magulang mo, narinig mo ang asawa mong sinabing ganun, it brings a spark in a sense that may mas maganda pang mangyayari, no? So, bago tayo mag-iyakan, magbe-break muna tayo, babati muna tayo ng happy birthday. Yan, sasamahan ako ng mag-asawa, babati ako na tigi-tigisa lang pala tayo, tatlo na yan. June 7, naku, bilis ng panahon, no? 2025. Happy birthday to Brother Dante Villanueva. Happy birthday, Sister Jairos Robledo, San Fabian. Amen. Oh. And Sister Marie Sotomango. Wow. Yes, happy birthday. Happy birthday. Happy po, mga kapatid. Enjoy. Happy birthday! Mga Yan. kapatid. Thank you, Lord. Enjoy ninyo ang inyong mga araw. At syempre, ano tawag mga sa mga anak mo? Junakis. Bakit Junakis? Ito ang aking mga Junakis. Ayan. So, umpsahan natin syempre, ladies first, Mata. So, tawagin muna natin si Tintin. Ayan. Tell us something about yourself, Tin. Ako po ay grade 11 student sa University of Baguio Science High School. Incoming grade 12 na po ako this school year. And sa school po na yon, hindi ko po ina-expect na doon po ako mag-aaral. Dahil? Parang na-push lang po talaga ako nila, Mami. Pagka may issue, sandali. Sige, paliwanag mo. Intriga agad eh. Sige, go ahead. Ano naman po, nalaman po kasi ni Mami na may nagpapa-entrance exam po ng school. Yung school po na yan, parang may discount po kasi siya pag academic excellence po. So parang trinay ko lang din naman po mag-exam. Tapos hindi ko po ina-expect na binigay po sa akin ni Lord yung blessing na yun na makapasok po ako sa exam na yun. And sinabi ko din nga po kay Mami na
parang hindi ko po deserve mapunta doon kasi parang matatalino po sila, tapos parang ako sakto lang. Ganun. Kaya ka nga nandun, matalino ka. Tapos yun po, in-encourage po ako ni Mami na hindi kayo papasok dyan ni Lord na, ano yan? Hindi ka niya ipapasok doon, tapos ipapabayaan ka lang niya doon. Kundi sasamahan ka niya sa buong all throughout sa journey na yan po. Di ba? I can do all things through Christ. Yes. Hindi tayo ipahihiya ng Panginoon. May ano ka ba? May life verse ka ba? Or Ay, actually, yun po yung life verse ko, Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me po. Parang this year yan, te. This year lang. Bali, nung pumasok po ang taong 2025, nagkaroon kami ng family devotion. Hingi kayo ng word kay Lord kung anong word nyo for this year. So very yun, appropriate, no? Kasi actually you're facing new challenges. And eksakto yung word na binigay sa kanya na ibibigay talaga. Diba? So isang tinuturo kasi sa atin pag may life verse, you learn to depend more on God rather than what we really understand. Paano maliban sa ngayon, ay sa bagay, ano pa lang, no? 2025 pa lang, no? So, ang tanong, Ate Tintin, ay ito, since tinawag kang ate, ganito, ano sa'yo ang, maliban sa academics, personally, what is your greatest, or have you experienced, what is your greatest challenge so far bilang isang, how old is she? 17. 17, okay. Ano ang palagay mo, Brother Ernie, ang greatest challenge ko talaga na magmula nang ako isilang sa mundong ibabaw, kumbaga. Would you like to share that with us? Wala siyang challenge. Wala siyang challenge. Congratulations. Tinatanggap ko po kasi lahat. Ano ra? Hindi naman po. Sige, go. Greatest challenge ko po is... wala po. Siguro doon lang po talaga yung pinaka greatest challenge po pagdating sa academics since nga po, mahirap po talaga yung sa school na yun kasi once po na nagkamali na, parang wala na po. Can you name the school? Po kasi, sa University of Baguio Science High School, mataas ang standard nila doon. Because it's a science high school. Opo. Ang passing grade nila is 80. Parang ganon. So, although consistently honor siya doon sa previous school niya, ako na ba mag-share noon? O ikaw na? Sige, ako na. Ikaw na. Sige. Nung parang this second sem po, nahirapan po ako sa subject na math dahil po sa probabilities to the point po na bumagsak po yung math ko. Nag-line of 7 po siya, which is 79. Pero thank you Lord po kasi nung fourth quarter exam po, parang 8 mistakes na lang po yung sa exam ko sa mathematics. Tapos tumaas po siya ng 91 po. Wow. Kaya lang kasi doon, brother, Tay, kapag nag-line of 7 ka, hindi ka ma-recognize. So, kahit na nabawi mo siya, once na nagkaroon ka ng line of 7, hindi na kasali sa honor. Isang bagay kasi na sa Christian life, no, na dapat nating ma-appreciate, actually. Don't hear what I'm not saying. Are mistakes. Isang magandang example ng mistake ay ang sisig. Alam mo ba ang sisig ay nabuo dahil nagkamali siya ng luto? Oo, kaya pinirito niya, inihaw niya, whatever it is. Until sisig, out of a mistake, sisig came about. And a lot of creative things take place because may mali. At ang tamang attitude dyan is, okay, is what is God telling me about this? Kasi imposibleng mali ang nilagyan kong eskwelahan, mali ang Diyos na, it's not that So, kaya nga tanong ko sa kanya is greatest challenge is, siguro the greatest challenge is really to know more of the plan of God for her. She's young, no? She's just going through a lot of changes, physically, emotionally. Naintindihan ka namin, Tin, ha? So, lahat kami nagdaan dyan. At least minsan naging 17 din kami. And we went through the same problem, no? Challenges, not problems, challenges. At salamat na lang, napakapalad mo kasi Christian ka na. It means you're a child of God, so the full backup of heaven nasa iyo. That's what our faith is telling us. No matter what failure you went through, those are not failures.
those are stepping steps towards where God wants you to be, which God has planned for you even before the foundation of the world. So, naintindihan ka namin na ganyan, alam mo naman mga ganyan, awkward, di ba? Ang dami. I'm sure you understand what we're saying here na ang dami pumapasok sa utak mo, bakit, dapat ganito. Normal ka, anak, okay? And thank God that you have the Word. So you go back to the Word, buhayin mo yung Word na yun, allow God. Meron kang isa, no, hindi ko na lang babanggit na isang awit ng pag-ibig. Minsan kasi yung may expectation ng parents ko, may expectation ng Diyos. So you start living for those expectations that we miss the point of what God is doing in your life. So yung faith life natin is so important na kagaya ng nanay at tatay mo, kung hindi nila tinignan yung possibilities because of their faith, they would have separated a long time ago. No? So we don't give up because ito yung experience, nag-fail ako dito. Anak, there will always be failures. But out of these failures, may Romans 8:28 na laging maganda ang gagawin. So yun ang iyong mindset. And you have your parents who would always be saying, rarara, sis Bumba, tuloy mo yan, no? We believe in you. No matter what mistakes you have done, no matter what, andito kami, andyan ang Diyos natin. Panalo ka na, anak. Okay? So, dami niyang sinabi. At this point, naintindihan natin siya. Bago ako pumunta kay Matt. What is yung bang point na, pag nangyari yung masaya talaga ako. Hopefully, hindi tungkol sa grades, ha? Something else. Ano yung masasabi na, ay pag nangyari na sa akin yan, ay talagang ang saya-saya ko na. Tim. Siguro po pag mas lalo pong lumalim yung relationship ko with God, sobrang saya ko po sa ganan. Can you talk a little bit more on that? Siguro po kasi hindi po ganun kalalim yung relationship ko kay Lord ngayon. And gusto ko po siyang i-improve lalo. Kasi parang sa words of encouragement ni Kuya sa San Fabian po, parang pag kay God ka kasi umaasa, lahat ng aspects sa life mo po is si Lord nang bahala. Parang i-guide ka ni Lord sa buhay mo. Wala ka nang i-worry po, ganun po. Okay. So every time magkakaroon ng frustration, balikan mo tong episode na to. Pakinggan. Yan ang sinabi ko. Alam mo, sometimes we need to be reminded. And I want it to come from her. So it becomes a part of, eto ako, yes, hindi pa ako kompleto in sense na, at lahat naman, anak, hindi lang ikaw, kahit ako, naubos na ang buko dito sa gawain. Pero I cannot say na, okay, naintindihan ko. No, it's a continuous walk of faith. It's believing that there must be more than what I'm going through. At your age, you're doing well, okay? You're doing very, very well. And later on, siguro after many years, sabi mo, para akong lokaret. Ang ganda-ganda pala ng ginagawa ng Diyos. And you will remember this, hopefully, this episode, when things don't go your way. Ayan. Ay, siyempre, kakausapin natin yung mama. Matt, diretso na ang tanong, ha? What was your greatest frustration? Matt, ikaw na. Go. Ako po yung greatest frustration ko ngayon is, yun nga po, kahit po ngayon, konting background po. So, yun nga po, sa life journey ko po, medyo madaming mga detour, medyo madaming stopover. Minsan, iniisip po natin yung pagtigil or pagpunta sa ibang path is kakayanin ba natin. So, yung naging life journey ko po throughout is, ganito po, yun nga po, sa Baguio po kami, yun nga po. Wait lang. So, bali, dun po sa Baguio, all throughout my life po, lumaki po kami ng katabi ang PMA. So, katabi yan? PMA po. PMA. Doon po kami sa Pinesville. Sa throughout preschool hanggang junior high school, doon po ako lumaki. Doon po yung childhood ko. And
yung journey ko pong childhood na yun is madaming dalang, feel ko, will po ni Lord na dalhin ko yung mga baggage na yun na doon ko po kasi natutunan yung mga insecurities, yung pagko-question sa identity. Kasi po parang kilala po ako dito sa amin sa Batangas na palaging iyak ng iyak. Parang meron po akong narinig na paglalaki hindi dapat umiiyak. Hindi totoo yun. Opo. Yun nga po. Yun yung ini-instill sa akin ni Lord. Okay. So, thank you Lord po sa guidance niya kasi talagang yung journey ko po yun, it's a living proof na the world is a cruel place talaga. Pag wala yung grace ni Lord or hindi tayo naniniwala kay Lord. So, junior high po, nag-start po akong, yun nga po, parang fed up na po ako dun sa loob ng PMA, dun sa high school ko po. Tapos, in the same time, parang nagiging close po yung relationship ko kay Lord. Tapos, parang may what if sa akin sa Lord. Kasi po, yun po, natutunan ko po sa parents ko talaga, it's not about rituals, it's not about traditions eh. Yung religion, it's about relationship. Correct. Na-impart na po sa akin yun. Correct. So, pag makikipag-usap po ako kay Lord, parang ano lang, parang tropa-tropa, like, Lord, ganyan. Ni what if niya ako, like, what if dito ka rin mag-college, dyan sa PMA? Tapos ako, yung reaction ko, Lord, sure ka? Like, parang kulong na ako all throughout my life, ng preschool hanggang talagang college. Kasi po, ang PMA po, alam ko rin 4 years. Parang college po. So, yun mo, tamang-tama rin po na dumating yung pandemic. And talagang nakita ko po kung nakita ko po kung paano talaga pinapractice yung living by faith every day, living by the daily bread every day, naaasa kay Lord. So doon po nag-start na po nag-grow yung faith ko. So sabi ko, 'di ba, nag-what if sa akin si Lord, tapos yun sabi ko, Lord, ayoko nga. Sorry. Parang yung story po sa yung sa Bible, si Jonah po yung whale. At saka si Jonah at saka yung whale. Parang ganoon po yung mga yung mga kwentuhan. Sabi ko ayoko nga. So binigyan ako ng chance ni Lord na mag-psychology sa UB, University of Baguio. Throughout po ng pandemic, thank you Lord po kasi sa iba narinig ko sa mga ka-batch ko na ayaw nila yung online school. Pero ako po, naging blessing po siya sa akin to the point na nahasa ko po yung skills ko sa technology, kung paano po mag-present, kung paano po magsalita. Sila mami po, sinasabi po nila, pag hindi po ako ganito magsalita parang extroverted, parang very reserved. Pero thank you Lord po, hinasa po yung gift na yun sa akin ni Lord na, may gift kang ganito. So throughout my psychology po, ang dami pong inimpart sa akin na biblical lessons ni Lord. Tapos, yun po, parang na-enjoy ko po yung psychology and at the same time, nag-glorify ko sa Lord kasi palaging siya yung nilalapitan ko na like, Lord, tama ba yung napag-aaralan ko? So, yun po. Yun nga po, dun sa journey po namin, habang nagkaroon ng work sila mami dun, so alam nila yung journey dun sa loob, kung paano yung life doon ng isang kadete. Loob, you're talking about PMA now? PMA na po. Okay. Dito po ako para nag-start na i-rethink yung life choices ko. Kasi alam po nila daddy din na hindi ko din po sure kung ano yung ipapursue ko sa life. Ako po yung tipo na nagugulat nga po kasi si Chloe, yung aking kapatid na Arky po ngayon, parang all throughout life, sure siya na architect siya. Okay. And ang nagiging middle ground po namin ni Tintin is hindi kami sure. So yun po yung parang pinag-usapan natin or pinagkukwentuhan po namin ni Chloe like, talaga, paano ka naging sure, ganyan. So talaga pong alam ko po sa loob ko na may nag-grow din insecurity na parang hindi sure na question kung kaya ko ba to, ganyan. And yun nga po, nung nakilala ko sa journey si Lord, and pumasok po yung opportunity na pumasok sa PMA. Bali po, dalawa po yung chance ko ng exam. Nung first exam po, hindi po ako nakapasok sa entrance. Okay. So, parang tinake ko siya, hindi siya heavy. Though, nung first, parang heavy. Pero, lumabas po ako dun sa hole na yun na, magta-try ulit ako. Magpapersige ako. And, ang galing po ng journey na yun kasi nung second, parang
the thing is, nung first ko pong take, talagang todo review. Todo review po ako. Tapos tong second take, nag-review lang ako the day. Nung nandun na po ako sa entrance na kung saan po mag-e-exam kami. And pumasa ka. Yun po, pumasa po ako. Okay. Ay, tas ganito yan. Talaga pong yung blessing po talaga ni Lord, talagang nagpo-prove po siya sa akin. Kaya, thank you Lord po. Kasi, nung last na po ng part ng exam, parang hindi pa po ako tapos. Tapos, pinapapas na po yung exam namin. Mhm. Nag-ano na po. Talagang shade na lang ako. Tapos, hindi po ako tsaka update po kasi sila through Facebook. Hindi po ako active sa Facebook. Talagang may nag-reach out pa po sa akin na, uy, congrats, nakapasa ka. Okay. So, yung throughout na journey na po yun, na ang na-impart po sa akin ni Mami is yung journey ko po throughout my faith. Okay. Question is, okay, you didn't make it, okay? In a few words, what have you learned? Yung greatest, parang hindi mo ba nasagot yung greatest? Hindi, yun na nga, yung greatest Ayun na, frustration okay. yung sa Yun po. So, in a sense, quote-unquote, seemingly failure. But how are you looking at it right now after reflecting on this? Opo. Parang, thank you Lord po kasi, Thank you Lord talaga eh. No? Yan ang gusto kong marinig. Sige, dahil... Yung mga pinaparinig or yung inaano po sa akin ni Lord, talagang nakaka-help po sa akin. Kasi in the past days po din, parang nafe-feel din po akong sobra po yung insecurity na nagsa-spiral down po ako na parang, Lord, parang bakit di mo pa ako kunin, ganyan. Like, ayoko na po. Understandable. Opo. Parang, like, recently lang po, like kahapon lang, talagang nagmamanifest na po yung insecurities ko na sakit ng ulo, na talagang kinu-question ko na po yung sarili ko na, Psychologist ka nga. Opo. Yun nga po. Parang talagang kung the enemy talaga po na they're only here to steal, kill, and destroy. Okay. Ganito yan, anak. I'll just give my own story. Patrick was on the 3rd year of chemical engineering. Biglang dumating sa akin, umiiyak. Papa, ayoko na ng chemical engineering. Why? I made a mistake. This is not for me. And I told him, I knew you were not meant to be a chemist kasi susunugin mo yung mga factory dahil So what do you want? I want to be communicator. Communicator siya talaga eh. And now, he made good. He became an operation manager. Eventually, nasa States na siya ngayon. Kabibili lang na. Success at your age seems to be so far at this point. Mag-identify din ako sa iyo, ha? Mahilig ako sa psychology. Gusto kong maging psychologist. Pero bibigyan din kita ng warning. Because sometimes psychology tends for us to look and overanalyze ourselves, which we can never do. Unang-una, subjective tayo. Hindi mo makikita ng malinaw yan. Pero magandang pagsamahin ang psychology and God, but more on trusting God and not what I understand as. Kasi ito nararamdaman ko, baka, that will bring you somewhere else. Okay? Insecurity, that's given. Kahit kami, kahit ako, may insecurities pa rin. Hindi nawawala yan kasi hindi na natin kailangan ng Diyos pag wala ng insecurities. No? So it will always be a part of us, but in a lesser degree as you walk by faith. So anong sinasabi ng Diyos sa'yo? I allowed it because I want you to depend more on me, on my plans for you. And you look at your family. You went through a lot. Somehow I was a witness to some of those things. And here you are right now. So, sa mga bata, yun siguro, kaya inallow din ni Lord, na makita natin na failures are not failures. They are lessons. They are steps for growth. Why? Because we have a God who has planned all of these things that even the failures are benefits for all of us. Isang matututunan mo dyan is Humility 101. Na wala pala akong alam na
Kahit pala ang dami kong natapos, at the end of the day, wala akong alam. And that's when you start to depend. And that's what your parents did. Kung ginamit nila yung pangunawa nila, they would have been a failure as a husband and wife. Pero yun ang kagandahan ng buhay Kristiyano. You look at the possibilities. You don't focus on solutions. You don't focus on failures. You focus on the possibilities, that there must be more than what is going on right now. And this is something that hindi lang yung mga bata, all of us must learn. Kasi pag doon ka nakafocus, hahanap ka ng ibang possibilities na maganda, siyempre. Hindi ka na-focus doon sa... May isa nga nagsabi there are two thoughts that keep on running in our minds. One is, Satan would always remind you of your failures. But the other one is, for us to focus on the power of God and the possibilities. And you and I, being children of God, hindi ka pwedeng pabayaan eh. So, sayang, no? More time sana, no? Pero ako, ang dami kong natutunan. Ang dami kong narinig. And I hope we also learn from this, no? Magtatapos po kami na kakanta ang Bontra Family. Kanina nung nagpa-practice sila, sabi ko, ay kaya naman pala. So we don't have the individual songs, but listen to this song. This is their national anthem. Bong, ano sabi mo nga, bakit nyo pinili ito? Actually, sa family namin, yung mga pinagdaanan namin, unang-una, yung opening song natin na palagi... Di ako titigil. Di tayo titigil na magpasalamat. Then until na, syempre, as we go on, as a family, yung mga pinagdaanan ni Kuya Matt, actually, ng buong family, si Tintin, yan, sa Grades, yung si Chloe, and even si Kulin sa relationship, sa mga ganun. So kami din naman, as a husband and wife, patuloy na may pinagdadaanan, tapos patuloy din binabago ni Lord, mananatili pa rin kami. And John 15:7 actually. If you remain in me, yes, and my words remain in you. Actually, yun nga, Tay. Nitong last year na humingi kami ng prayers regarding kay Kuya Matt kasi sobrang hirap talaga ng journey niya sa loob ng PMA. Resign na siya doon. So, bilang parents na alam mo na ganun yung pinagdaanan ng anak mo, physically, emotionally, mentally, lahat. Nung nakita ko siya doon, Tay, na umiiyak kasi nga nag-nervous breakdown siya, parang gusto kong gumuho na, Lord, bakit mo pa pinapasok and everything? Pero ang nakakatuwa kay Lord is yung journey itself. Naramdaman mo kung gaano kami kamahal ni Lord, lalo na kay Kuya Matt, na during ng time na akala ko hindi niya na ako ma-recognize as a mom kasi iyak lang siya ng iyak. Nung tignan ko siya, lagusan yung tingin niya sa akin. Yung mga ganong instances, Tay, nandun yung leading ni Lord na kantahin mo yung goodness of God. Nung kinanta ko, sumabay siya. Tapos, kahit nga nung nakalabas na siya, meron siyang nginig. Yung trauma factor. kasi Opo, yan. yung trauma. Pero, in spite ng lahat ng nangyari, yung bridge nito na ang salita mo'y puno ng pag-asa, sa yung mga pangako. Talaga nung kalalabas niyan, di ba tayo nung November, talagang every time na kinakanta ko, naiiyak ako kasi nga, wala ka namang ibang aasahan eh. Pero nung time na yon, ang bigat nung kanta sa akin, Tay, na sige Lord, mananatili ako. Parang wala naman May ako struggle, magagawa. Opo, ano? Tay, na ang bigat. Nangungusap talaga, actually, especially sa akin as a padre de pamilya, na yun nga, yung nangyari kay Kuya Matt. Na-frustrate ako as a father. Pero alam mo yun, yung frustration na yun, it turns into a blessing, kumbaga hope nga, na patuloy na, ayun nga, mananatili lang kay Lord. At si Lord ang kikilos sa buhay namin, sa bawat isa sa amin. Ito yung awitin. I hope you did not only enjoy the kwentuhan, but the realization. May kanya-kanya rin kayong kwento, may kanya-kanya rin kayong pinagdaraanan. But one thing I'd like to end is, last word is, they were together in the journey. Walang iwanan. And of course, because of God who said, hindi ko rin kayo iwanan. So let's listen to this wonderful song. And as we listen, let's reflect on the word and identify with the family. Ayan, panoorin natin yung kanilang concert. Gustong-gusto ko to. So, yeah, go.
lahat sa mundo. Salita mo'y totoo. Panghahawakan ang pangako mo. Panginoon, ako'y sa'yo. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili, sa'yo'y magtitiwala, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo. Ako'y mananatili sa'yo. Ang iyong salita'y puno ng pag-asa at sa iyong mga pangako ako'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon, wala kang katulad. Ang iyong salita'y puno ng pag-asa. Sa iyong mga pangako, ako'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon, wala kang katulad. Ang iyong salita'y puno ng pag-asa. Sa iyong mga pangako ako'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon, wala kang katulad. ako'y Mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili, sa'yo'y magtitiwala, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo. ako'y mananatili sa'yo. Ako'y mananatili sa'yo. Thank you, Lord. Beautiful song sang by a beautiful family. Maraming salamat. Actually, iyak na naman ako. I'm blessed. I'm blessed that nakilala ko kayo. I'm blessed that you are here with us right now, testifying of the goodness of God, of His power, of His mercies, and of His grace. And I hope everyone who watch this will be blessed. Not only now, but remember what you heard. Remember the testimonies of the people who particularly experience the fresh touch of God.
alam kong marami pa. Isang araw babalik uli kayo dito. Huwag naman yung matandang-matanda na, no? Para sa update naman kung ano ang mga pangyayari. Muli, maraming salamat sa Lilo family, especially of course kay Bong at kay Fritz at sa mga bata, kay Tin at saka kay Matt. The best is yet to come. Don't forget that. Magpapaalam na kami. Maraming salamat. God bless. God bless po. Bye-bye. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2